Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Pag-ubunyag. Gaya po ng dati mga kaibigan, hangad po namin na kayo muling makasama sa kabuuan ng gagawin nating napakahalagang pagtalakay. Muli nating kasama sa pagtalakay ang kapatid na Dan Omar Leibag. Kapatid na Dan. Kapatid na Vic, kamusta po kayo? Mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Hangad po namin na minsan pa po ay makatulong sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, lalo pa po at ang tatalakayin po namin ng kapatid na Vic sa pagkakataong ito ay napapanahon. Nawa po ay maging gabay po ninyo ang gagawin po naming pagtalakay. Mga kaibigan, pagtutuunan po natin ang napakahalagang pagtalakay, ang isa po sa mga isineselebrate, ipinagdiriwang ng maraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, ang tinatawag po nilang Pasko. At yan po'y kanilang ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre sa bawat taon. Na ito po ay pinalalagay ng marami na petsa raw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Dan, pagka sumasapit ang ganitong mga panahon, papalapit sa Disyembre 25, ay mapapansin po natin ang maraming mga tao abalang-abala sa pamimili. Makikita natin ang napakatinding pagbagal at pagsikip ng trapiko. At talagang pinaghahandaan niya ng maraming mga tao. Pagpasok pa nga lang po nung tinatawag na Burr months, kapatid na Vic, ay ganun na po ang kilos ng mga tao. Idagdag pa po ang sari-saring palamuti sa iba't ibang lugar, mga ilaw po na iba-iba ang kulay, na nagpapasaya ng kapaligiran bilang bahagi po ng kanilang selebrasyon sa pagsapit nga daw po ng kaarawan daw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating tagapagligtas. Na sa gawaing ito, mga kaibigan, ay hindi po nakikita na nakikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nagkaroon tuloy ng maling konklusyon ng marami, kapatid na Vic, mga kaibigan, na napakababa daw po ng pagtingin ng Iglesia ni Cristo at hindi daw po inaalaala ng Iglesia ni Cristo ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit kung alam lang po nila na hindi tunay na kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo ang ipinagdiriwang nila tuwing sumasapit ang December 25, kundi iyon ay isang pistang pagano na isinakristyano lamang, marahil po ay hindi po papayag ang mga tao na magkaroon sila ng bahagi sa kapistahan o sa pagdiriwang na ito. Gusto lang nating mapansin, kapatid na Dan, ng ating mga televiewers, mga kaibigan, na hindi po masamang mag-celebrate o magdiwang ng isang okasyon. Hindi masama kung walang nalalabag na aral ng Biblia. Pero mga kaibigan, samahan po nyo kami sa aming gagawing napakahalagang pagtalakay at malalaman natin kung tama ba na ipagpatuloy ng tao ang pagdiriwang tuwing sasapit ng ika-Disyembre 25 ng bawat taon na pinaniniwalaan nga nilang Pasko at yun nga ay kaarawan daw ng ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan, alamin po natin, noon po bang pasimula ay Disyembre 25 kaagad ang itinakdang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo sa loob ng Iglesia Katolika Romana? Mga kaibigan, panoorin po, pakinggan natin ito. Sa aklat na pinamagatang The Externals of the Catholic Church ni John F. Sullivan, sa pahina 136 hanggang 137, ay ganito ang sinasabi. Nagkaroon ng isang malaking pagkakaiba-iba ng palagay sa hanay ng matatandang otoridad ukol sa kapanganakan ng ating pinagpalang tagapagligtas. Maraming mga manunulat, lalo na ang kabilang sa iglesyang nasa silangan, ang nagtakda ng ganap na naiibang kapanahunan ng taon kaysa sa ipinagdiriwang sa kasalukuyan. Binabanggit ni San Clemente ng Alejandria ang ilan na nagtakda nito sa ika-20 ng Abril o sa ika-20 ng Mayo, at isang lubhang karaniwang paniniwala sa silangan na ang ating Panginoon ay ipinanganak ng ika-6 ng Enero. Sa bahagi ng iglesia na sumusunod sa ritong Latino, ang pagdiriwang ng Pasko sa ika-25 ng Disyembre ay pinasimulan maaaring noong may kalagitnaan ng ika-4 na siglo. Isang matandang tradisyon ang nagtakda ng araw na iyon na maaaring petsa ng dakilang hiwaga ng kapanganakan ni Kristo.
Binabanggit ni San Agustin na ito ay tinatanggap na sa kanyang kapanahunan at sa mga taong 380, ang mga iglesia sa silangan ay sinimulang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating manunubos sa gayon ding petsa. Kapatid na Dan, napakalino naman at sa nakita at narinig ng ating mga televiewers Opo. na bago po maging Disyembre 25 ang kapanganakan daw ng ating Panso Kristo ay ipinagdiwang ito noong mga unang panahon ng Abril 20, Mayo 20, Enero 6 at kailan daw naging Disyembre 25, kapatid na Dan? Ipinalalagay na may kalagitnaan na ng ika-4 na siglo or 4th century nang magsimula ang pagdiriwang ng tinaguriang Pasko sa petsang December 25. At sa silangan ay noong mga taong 380 na nagsimulang ipagdiwang sa gayon ding nabanggit na petsa. Kaya mahalagang malaman ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, mga kaibigan, anong uring pagdiriwang kaya ang tungkol sa tinatawag na Pasko na isinasagawa ng maraming mga tao ngayon? Lalo na nga po sa panig ng mga Katoliko at maging ng iba't ibang sektang protestante. Panoorin pa natin ito. Sa aklat na pinamagatang Handbook of Christian Feasts and Customs na isinulat ni Francis Weiser sa pahina 60 ay ganito naman ang sinasabi. Nasabi na sa ilang pagkakataon na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. At sa isa pang aklat na pinamagatang The Two Babylons or the Papal Worship na isinulat ni Alexander Hislop sa pahina 97 ay ganito naman ang matutunghayan. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa Kanya ang magkaroon ng mga sinindihang kandila sa Kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Mga kaibigan, ayon po sa aklat na inyong nakita sa inyong narinig ang tungkol sa kapanganakan daw ng ating Panso Kristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa raw itong isinakristiyanong kapistahang pagano. Mga kaibigan, yan ay isang gawaing pagano. Kung ito ang tunay na pagdiriwang na Kristiyano, dapat talagang ipagdiwang. Opo. Kaya lang, hindi nga po ito kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Alam po nila yan. Opo. Matagal na po nilang alam yan. Ang petsa lamang po ba ang kinuha sa pagano, yung Disyembre 25? Ano-ano po mga gawain na nakapaloob dyan sa mga selebrasyon nila na yan, na kinuha pa nila sa pagano? Ayon po sa aklat na ipinakita, kapatid na Vic, alam namin mga kaibigan, napansin po ninyo ito, ang mga kandila na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya. Ang Christmas tree naman po na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na. Kung saan-saan na po nakikita yan, kapatid na Vic, sa bahay po ng mga naniniwala sa tinatawag na Christmas, maging sa iba't ibang lugar, pampubliko man yan, maging sa mga mall, ay pangkaraniwan din po na nakikita sa mga paganong Roma, maging sa mga paganong Ehipto. Malinaw sa ating mga televiewers, kapatid na Dan, na hindi lang po ang petsa ng tinatawag nilang Pasko ang mula sa pagano, kundi maging ang mga nakapaloob na gawain, mga bagay na may kaugnayan dyan, mula po sa mga pagano. Ngayon kasi ang tanong ng iba ay, Opo. ano naman ngayon? Opo. Dahil sa ang mahalaga, masaya ro sila mula sa mga bata, kahit yung mga matatanda, masaya silang nagsasama-sama para mag-celebrate niyang tinatawag ang Pasko. Pero mga kaibigan, napakapanganib po niya sapagkat anong uring mga tao po ba ang mga pagano ayon sa mga apostol, kaya hindi dapat tularan ang kanilang gawain? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo
babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapa na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila, wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Ito po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa mga pagano. Madilim anyang pag-iisip, walang pagkaunawa, matigas ang puso, manhid na sila. At isinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain at nasugapaan niya sa lahat ng karumihan. At ang sabi pa po, mga kaibigan, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Sa makatwid po ay ang mga pagano po at ang sumusunod sa mga gawaing pagano ay hindi po maliligtas sa araw ng paghuhukom. Katulad ng mga nakikiisa sa alimang pagdiriwang ng tinatawag na Pasko na batay sa ating tinatalakay, mga kaibigan, ay galing po sa mga gawaing pagano. Paano pinatunayan ng mga apostol, mga kaibigan, na hindi maliligtas ang mga pagano at ang lahat ng tutulad sa lahat ng kanilang mga gawain? Mga kaibigan, ang mga pagano po ayon sa Biblia ay wala pong Diyos at walang pag-asa sa kaligtasan. Kaya nga po, bakit tayo tutulad sa kanilang mga maling gawain? Ang gayong mga gawain, bagaman gusto sana at talagang ipinatutungkol po nila sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Vic, ay pero hindi po talaga makakabanal, mga kaibigan. At hindi po ito ikaliligtas ng tao. Ang totoo, kapatid na Vic, ay alam naman po ng Iglesia Katolika Romana na ang mga unang Kristiyano po ay hindi talaga nagdiwang o nag-celebrate ng tinatawag pong Pasko kapag ka December 25 na kapanganakan nga daw ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay mababasa po natin sa kanilang libro na pinamagatang The Externals of the Catholic Church. Makikita po ninyo sa inyong television screen, mga giliw po naming mga taga-subaybay, na walang banggit sa alinmang talaan ng mga gawain ng Iglesia ang tungkol sa Pasko na Disyembre 25 na di umano ay kapanganakan daw ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, sa Biblia po, higit sa lahat, ay wala tayong mababasa na ipinagdiwang ng mga unang Kristiyano ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. O di kaya ay nagkaroon ng takdang petsa ng pagdiriwang nito, maging ng mga gawaing katulad po ng ginagawa ng napakaraming mga tao ngayon na nakapaloob nga po sa tinatawag po nilang Christmas. Kaya nga, binanggit natin kanina sa unahang bahagi, kapatid na Dan, na hindi naman masamang mag-celebrate ng isang okasyon. Kaya lang, ang isang matibay na pagkakamali dyan ng Iglesia Katolika at maging ng iba't ibang sektang protestante sa pagdiriwang nila ng tinatawag na Pasko, ay yan ay hindi nakabatay sa aral ng Diyos. Opo. Yan ay malinaw po na kinuha sa mga gawaing pagano. Opo. Yan ay malinaw, mga kaibigan, na aral lamang na inimbento at ginawa lamang ng tao. Mga kaibigan, pagka sinanggunin natin ang pagtuturo ng Biblia, ano po dahilan bakit hindi dapat makiisa ang sino man sa anumang pagdiriwang o anumang aktibidad o gawain na ang batayan ay ginawa lang ng tao at hindi aral ng Diyos. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang pahayag ng Biblia na nakatala dito po sa Tito 1 sa talatang 14. At upang maalis ang hilig nila sa mga alamat ng mga Hudyo at mga kautusan ng mga tao na nagliligaw lamang sa kanila mula sa katotohanan. Ayon po kay Apostol Pablo, dapat maalis ang hilig sa mga alamat at mga kautusan lamang ng tao. Sapagkat ang gayon, ang sabi niya, kapatid na Vic, ay nagliligaw lamang mula sa katotohanan. Kaya po, mga kaibigan, ang pakikiisa sa pagdiriwang, sa selebrasyon at mga gawain ukol sa tinatawag po ngayong Pasko ay
pagsunod sa mga kautusan ng mga tao at mga gawaing pagano at wala na po ito sa katotohanan. Kaya pagka hindi nagsuri ang tao at nawalagi siya doon sa kaisipan na, masaya naman kami. Opo. Pagbigyan nyo na lang kami. Mga kaibigan, ang sabi po ng Biblia ay malinaw, kailangan ang tao ay maalis doon sa mga pagsunod na nagliligaw sa kanila sa katotohanan. Hindi naman kapatid Dan mahirap hanapin ang katotohanan. Opo. Sapagkat mga kaibigan, saan po ba naroon ang katotohanan na siyang dapat na maging batayan? Mga katotohanang dapat na maging saligan sa ginagawang paglilingkod ng tao sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo na yon ang dapat pagsikapan ng tao na masunod. Babasahin ko po ang nakasulat sa ikalawang Timoteo. Sa 3 mga talatang 15, itutuloy po namin hanggang talatang 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang Biblia po o ang banal na kasulatan ang siyang tanging saligan sa katotohanan. Kaya kapag ka po ang isang aral o isang gawain ay hindi po nakasalig sa Biblia, wala po ito sa katotohanan. Labag po ito sa katotohanan, hindi po ito magtuturo ng daan ng kaligtasan at tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. At isa pang mahalagang mapansin mabuti ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, gusto natin samantalahin ng pagkakataong ito na bakit daw natin pinupuna pa at kailangan pa nating pag-ukulan ng pansin yung kanilang mga gawain. Opo. Di pabayaan na lang daw natin sila. Mga kaibigan, narinig po ninyo ang isa sa mga kaukulan pa ng Biblia o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang mga salita po ng Diyos ay hindi lang maghahatid sa tao sa kaligtasan, kundi ito ay ginagamit ng mga tunay na tagapangaral para ang tao ay maituwid sa kanilang likong gawain. Napatunayan natin ang Pasko na Disyembre 25 at mga nakapaloob na gawain dyan ay likong gawain sapagkat hindi ayon sa Biblia, kailangan pong maituwid. Paano ho maalis ang tao doon sa kamalian kung hindi siya patutuwid? Opo. At ang sabi po ng Biblia, ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay magagamit para pabulaanan ang mga maling aral. Kaya mga kaibigan, hindi po sapat na sabihin ng tao na siya may relihiyon, nagsasagawa siya ng paglilingkod. Pero kung ang kanyang mga sinusunod, ang mga aral na itinataguyod ay wala po sa Biblia, yun ay nahuhulog sa kabulaan ng aral. Hindi po maliligtas. Sapagkat malinaw ang sabi ng Biblia, pagka ang tao ay sumampalataya sa mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia, maihahanda siya sa paggawa ng mabubuting gawain, sa gayon ay maliligtas. Ngayon, ang itinatanong marahil sa atin ng iba, kapatid na Dan, kung hindi daw tayo naniniwala at hindi tayo nakikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa tinatawag nilang Pasko tuwing Disyembre 25, wala raw tayong Pasko. Meron po tayong Paskwa, kapatid na Vic. At iyan po ang ating ipinagdiriwang. Katulad po ng mababasa po natin, mga kaibigan, dito po sa unang Korinto, sa 5, mga talatang 7 at 8. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura, ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Mga kaibigan, binabanggit po ng Biblia ng ating Panginoong Hesukristo ang korderong pampaskwa ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. At ang banggit dyan ni Apostol Pablo, kapatid na Dan, ipagdiwang natin ang Paskwa. Hindi sinabing yan ay
pang isang linggo lang o pang isang araw lang kabuka nung Disyembre 25, kundi mga kaibigan, napansin po ninyo ang pahayag ng Biblia, paano raw dapat ipagdiwang ang Panginoong Kristo na siyang kordero ng Pasko ng mga tunay na Kristiyano. Mga kaibigan, ang paraan po ng pagdiriwang ng Pasko ng mga tunay na Kristiyano ay ang pamumuhay ng tapat at malinis. At ito po ay dapat na isagawa at isakatuparan araw-araw. Hindi po tuwing December 25 lamang. Sa mga tuwid, hindi sa pamamagitan ng pagtatakda, mga kaibigan, ng di umano'y petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Hindi po sa pamamagitan ng iba't ibang mga aktibidad o mga gawain na maaaring nakapagdudulo sa tao ng kasiyahan, nagiging masaya ang mga bata, Opo. kahit yung mga matanda. Pero hindi po yun ang paraan ng paggunita sa ating Panginoong Kristo. Hindi po yun ang paraan para ang tao ay tunay na umalala sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, mga mahalaming mga televiewers, kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po kailanman makikiisa sa tinatawag na Pasko kung sumasapit ang Disyembre 25. Mga kaibigan, sana po ay magkaroon tayo ng malalim na pagsusuri sa bagay na ito. Ano po kaya ang mapapala sa isang araw na masayang pagdiriwang kung ang kapalit nito ay pagkapahamak ng ating kaluluwa sa araw ng paghukom? Sana po ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Muli pong nahayag ang pag-ibig mo sa iyong mga anak. Amen. Hangad mo na magawa po namin ang wasto, masunod po namin ang tama, at maisakatuparan po namin ang tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunang ito ng iyong banal na iglesia, Opo. upang minsan pa po ay magliwanag ang iyong mga katotohanan at makarating ito sa marami pang mga tao. Amen. Maawa ka po sa lahat ng narating ng palatuntunang ito. Opo. Pagkalooban mo po ng tunay na pananampalataya. Tawagin mo po, Ama, sa tunay na iglesia Amen. upang magkakasama kami sa tapat na paglilingkod sa iyo, higit po sa lahat sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang iyong bayan sa mga huling araw. Amen. Ipagkalob mo po ang marami pang pagtatagumpay sa iglesia. Amen. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. mamalagi ka pong patnubay ng mga lingkod mo. Amen. Ama naming Diyos, buo ang aming pananalig. Ipagkakalob mo rin pong pangangailangan ng aming sambahayan. Amen. Tulungan mo po na masunod namin laging yung mga kalooban, Amen. lalo kaming makapaghandog ng kaluwalhatian sa iyo. Amen. Magalang po naming hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.